DPWH di umano sinabi na nahuli cam sa Tarlac po. Mapapansin nyo po, ang DPWH na to ay nahuli sila doon sa parang river o riverbank yata yan. Yan o. Nahuli, tinatapalan po nila ng simento. Kumbaga sa sugat ng malaki, imbis na tahiin, imbis na operahan, nilagyan ng band-aid. Ayan po. Sabi ng iba, bakit daw Tarlac yan? Sabi ng lalaki nagkakamera, Tarlac daw yan. No, siguro, alam naman natin si Senator Rodante Marcoleta ay taga Tarlac. Di ba? O, maaaring baka mapadaan si Marcoleta dyan bago umalis o kaya pauwi. Imbis na nila ayusin o wasakin man lahat yan, kasi obvious naman yung mga giba-giba, tinatapalan nila. Ibig sabihin, pansamantala. Alam nila pag tinapalan yan, ay walang magagawa sa bulusok ng napaka-tonetoneladang tubig. Pero ginagawa nila yan hindi para sa tubig na tonetonelada. Ginagawa nila yan kasi baka mapadaan si Senator Rodante yan o kaya si Marcos, mauhuli sila sa akto. Diba? Nagtatapal ng simento. Diba? O, hindi po ako may sabi niya. Yan ang hirap, mga kababayak. Sabi ko sa inyo, bantayan nyo na yung mga riverbank nyo, river basin nyo, sa lahat ng river o daungan, sa lahat na may ganitong itsura, yung ganyang river, daanan, kamerahan nyo na, libre naman, may cellphone kayo kahit walang load. Kung magkakaload kayo, isa nyo o kaya social media, i-post nyo, okay sa inyo si Senator Marcoleta o kaya kay BBM, isumbong mo kay BBM, para po matapos na kalokohan ng mga yan. Biruin mo, ginagawa nila yan. Hindi ako nagpicture yan, hindi sa akin yan, At hindi ko sinasabi kung kailan to o ngayon to. Basta, ayon sa uploader, nakita nila nag-aayos dito. O, pagpalagay natin hindi DPWH yan, ipalagay natin kung sino man yan. Sino mga lalaki niyan, ba't pinayagan na pakilaman yung property ng gobyerno? At yung pinakilaman, mali pa. Bakit? Biruin mo, tinatapalan, Kita nyo tong litratong to? Ayan, hollow blocks yan, nilagyan ng hollow blocks. At hindi yan, papakita ko sa inyo, hindi yan. Papakita ko sa inyo, nilagyan ng hollow blocks. Ayan, nakita ito larawan to. Nilagyan ng hollow blocks. Nilagyan ng hollow blocks. Nakita nyo? Yan ba? Papakita ko rin yung video sa inyo mamaya. Ito pa, panoorin nyo. Ayan, ayan, kita niyan. Ayan, kita niyan. Nilalagyan po nila ng hollow block. Sa tingin nyo, tama po ito? Sa tingin nyo, kayo po humusga kung tama po ito yung ginagawa nila. Hindi ko sinabi kung kailan yan, Basta ito, panoorin natin ang video ito. Panoorin natin, Yan sinasabi ko sa inyo, Dapat kamerahan po ninyo lahat ng nasa paligid ninyo kasi wasak na yung iba dyan. Nag-iikot ang Marcoleta at ang team nila at ang Pangulo nag-iikot. Iniisa-isa. Ang gagawin ng mga yan, baka madaling araw, susugod sila sa mga river basin o river banks o mga embankments. Diba yung mga gilid na sira-sira, tatapalan nila pansamantala para pag nakita nga naman ng Pangulo, maayos yan. Halika na, larga na tayo. Sa ibang lugar naman tayo. Diba ganon? Hindi. Pangulo, kahit ganyan po, i-check nyo po kung bagong gawa. Katulad nito po, ayan kita nyo po yan hindi ko alam kung kailan dito pagpalagay natin year 2019 ito. Ipalagay natin nakaraang 10 taon pa to. Pero tanong, taba ba ginagawa na ito? Tingnan mo yung hollow blocks na to. Tingnan mo, ito. Hollow blocks yan walang bakal. May bakal dyan. Tinakpan yung sira. Ni-repair ng kunwari. Hindi para, alam nila, pag yung binuhusan ng tonetonelada ng tubig, wasak yan. Baka nga, padaanin lang yung bike niya, wasak yan Lalo pa kaya yung tubig, ang bigat ng tubig Gano'ng kabigat ang tubig? Huy, rumaragas ang tubig kasi bigat na 10 bahay yan, higit pa. Di ba? Wasak yan, matutunaw yan. Pero, ginagawa nila hindi para sa tubig, kung hindi para hindi ipakita. Siguro, haka ko lang kay Senator Rodante Marcoleta kasi dadaan dyan Siguro dyan nadaan sa sakin ni Senator Rodante Marcoleta. Dyan nagdadrive. Baka nakita na yan, ayaw pakita, nilagay ng ganyan. Hindi ko alam kung kailan sakto to Panoorin itong video ito. Hello. Makikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. So, ang ginagawa po nila ay yung mga plak po na yan ay pinapatungan lang po nila ng semento. Yun nga.
Ayan o. Tignan nyo naman. Tignan nyo, pinapalitan napakanipis. Pilipinish. Oy, sir, hindi po yung asintada ng gagawa ka ng bahay, pader. Parang ginagawa mo, inaasintadahan mo, pinapalitadahan niya pa, tingnan mo. Yan, binubuhusan niya ng paggawa niya, hindi yan pinapalitadahan. Pansamantala yung ginagawa nyo kasi nire-repair nyo, ayaw nyo makita ng taong bayan at ayaw nyo makita ni BBM at ni Senator Rodante Marcoleta. Ginagawa. Ngayon yung palusutan ko ano yan. Sa tingin po anong uniform yan? Kayo na humusga? Ginagawa. Kayo na humusga ko anong uniform suot niya. Kayo na lalakihan ko baka makita sakali anong uniform yan? Tingin niya. DPW, ano yan? Hindi naman buo. Baka itanggi. Hindi naman DPW yan. H yan kasi wala naman H. Kayo na bahala humusga mga kababayan. Ulitin. Hello? Makikita niyo po yung DPWH nandito po ngayon. Nandiyan ngayon, sabi. So, ang ginagawa po nila ay yung mga crack po na yan. Yung mga crack, tinatapalan ng simento. Para harapan tayong pinagduloko. Wala namang kasalanan yung mga yan eh. Ang nagkasalanan niyan, nag-utos. Yung nag-utos niyan. Sir, kung may delikadesa ka, mag-resign na po kayo. Mahiya naman po kayo, sir. Sabi niya nila, hindi mo naman kaya yan eh. Hindi daw kaya ng pangasiwaan. Kasi sobrang dami ng mga DPWs buong Pilipinas, hindi kaya pangisawaan yan. Hindi niya nakikita yung mga nasa baba, yung mga nasa taas lang. Pwede ba yon? Kung ikaw ginawang leader, lahat mapapangasiwaan mo. May kilala akong leader, napapangasiwaan niya buong mundo pa, hindi lang Pilipinas. Eto, DPWs lang to. Dapat pangisawaan mo to. Ano ibig sabihin nito? Paano mo kapaliwanag to? Baka magsinungaling Wag niyang ikakatwira na ito ay tinapala lang para matibay. Bugok, hindi matibay ito. Baka sinabi niya para mas maging maayos. Bugok, hindi nagiging maayos yan. Pag umapaw ulit yan, sira yan, mga kababayan ko. Ginagawa nyo yan kasi ayaw nyong ipakita kay Senator Rodante Marcoleta pag siya napapadaan dyan o si BBM, nag-check dyan, ayaw nyong ipakita yan. Tama? Para hindi na maligtas na yan, mabawasan man lang yung distrito nyo na mapulaan. Ngayon, sabihin ngayon ng representative o congressman dyan, yan ba alam mo na may gumaganyan? Dapat alam mo yan eh. Distrito mo yan eh. Di ba? Hindi ko siya sabing ikaw yan Dapat lang alam mo yan. Ay pinapatungan lang po nila ng semento. Ayan. Ayan o. Tignan nyo naman ang ginagawa. Simento Ay, naku. Umulan 3 beses si Ryan eh. Hilaw pa yung simento pagkakaano halo. Tingnan mo. Sa tingin po nila, kapag po tumaas yung tubig ay hindi po masisira yan. Yung mga kagabuhan po ng mga DPWH dito sa Tarlac. Hindi kasalanan ng mga yan. Ang kasalanan dyan, yung pinuno yung nag-utos niyan. Kung sino. Sabihin nyo, wala nag-utos. Sino ba naman loko-lokong gagawa dyan wala nag-utos? Magkukusa ba yung mga yan? Di ba? Di sayang ang sahod niyan. Look. Naglolokohan tayong lahat. Sabi niya nito ni Karen Davila, naglolokohan tayong lahat. May tama rin siya kahit paano no? Pakinggan nyo tapusin mo natin ito, bago yan. Ito po kasi mga kababayan, yung ginagawa po nila pansamantala. Gastos na naman ng gobyerno. Alam mo, tansya ko, magkano gastos dyan ang dami niyan. Ilang hollow blocks yan. Yung hollow blocks na yan, nasa 1,000 na rin yan. Yung semento, tingin ko gagastos ka dyan ng mga 5,000 na. Bayad mo sa tao. Ang dami niyan. Gumastos ka rin ng 1,000 dyan. Pera na naman ang gobyerno ginawa mo dyan para pantakip nyo lang sa naging kalokohan nyo dyan. Sabihin ni Congressman, wala silang alam dyan. Sige nga. Dumako tayo kay Karen Davila Dumako tayo. Iwan muna natin yan saglit Lolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contract. Hindi naman kasi Ma'am Karen, paano hindi pagkakaitan DPWH? Tingnan mo naman ginagawa ng mga to,
Oh, paano hindi pagagalitan? Sumusunod sila. Sa palagay natin, no, hindi sila may kasalanan, no? Halimbawa, inutos na sa kanilang congressman yan, no? Ba't naman nila sinusunod yung congressman? Alam nilang mali yan. Di mag-init ang ulo mo sa kanila. Pwede ba naman yun, yung nagpapatay, ako killer. Inutusan lang ako. Pwede ba naman may kasalanan ako lang? Yung nag-utos walang kasalanan kasi ako yung gumawa. Pwede ba yun? Siyempre sisisi mo parehas. Di ba? Parehas silang mga bugok. Kasi pag dumaan si Senator Marcoleta dyan, mahuhuli sila. Ha? Kaso, alam ko nadaanan ni Senator Marcoleta yan bago siya mag-imbestiga. Kaya lahat kayo, wag nyo na-picture na po yan ng netizen, na-picture na po yan ng mga senador o ng BBM team, na-picture na po yan. Baliwala po yung ginagawa nyo. Pinagduloko nyo kami, pinagduloko nyo taong bayan, pinagduloko nyo si Senator Marcoleta. Lahat pinagduloko nyo. Pati media pinagduloko nyo. Harap-harapan tayo pinagduloko. Naglolokohan tayong lahat. Oh. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? Diba? Sino ba naman congressman na gagawa? Askon, ulitin niya. Gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan. Diba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. Walang kontraktor na maglalakas ng loob gumawa sa distrito mo ng ganyang malaking proyekto. Sinong kontraktor kung hindi nagpaalam sa inyo? Ako, pwede ba naman ako, alba sa kapitbahay ko? Kapitbahay mo na lang. Magtatayo ka ng poste sa harap niya. Hindi mo papaalam sa bahay nila na may-ari? Ipapaalam mo. Tapos yung nagtayo na yung poste, sasabihin mo, wala kang alam. Wala akong alam dyan. Wala akong idea dyan. Sabi ng taga Bulacan, wala daw idea siya. Biglan, naku po. Alam mo, harap-harapan tayo nito mga to eh. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun, si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects. 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Ipatawag ang congressman, pati yung kontraktor ng halimbawa. May isang lugar, sabi ko sa isang lugar, may sinisimentong ganyan, halimbawa may sinisimentong ganito. O kaya may nakitang sira. May nakitang sira. Ipatawag mo yung DPWH, yung kontraktor, pati yung congressman. Pag yung tatlo na yun, tatlong bugok halimbawa tumanggi, imposible. Nagsisinungaling kayo. Imposible, wala kayong tatlong walang koordinasyon. Ang tatlo, DPWH, yung kontraktor, yung congressman, wala kayong pag-uusap tatlo. Nagkanya-kanya kayo. Imposible. Barabas Kestas. Lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH. Judas Barabas Kestas. Pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? Parang naglolokohan tayo. Ang River Basin. Panoorin natin si Senator. Iwan na natin to mga to. Tama si Karen Davila dito, naglolokohan tayo dito. Di ba? Lahat tumatanggi, pero yung gawa hindi maitatanggi. Pero sila din nagpagawa nun. Tanungin mo sila, malay nila, hindi daw nila alam. Buisit. Sarili mong bahay, pamamahay, yung bakod mo, kinabukasan, nagising ka, inaayos yung bakod mo. Tanong, wala kang alam kung sino nagpaayos sa bakod mo? Ikaw lang mag-isa sa bahay mo? Ano yung inaayos ng kusa yung bahay mo? Ibig sabihin, alam mo yung nangyayari. Walang problema. Parang naglolokohan tayo. Hindi parang naglolokohan po talaga tayo. Ang River Basin.
ang babanggitin nyo sa amin until and unless they are integrated with one another, which is the mandate of this office. Walang mangyayari. Walang mangyayari talaga. Ang laki pala ng mandato nitong opisina ito. Kumbaga, yung palang pinaka susi ng lahat ng ito. Gawa na kayo ng gawa ng project, DPWH. DBM, bigay ng pundo. Pero yung opisina na mayroong pananagutan na pag nai-integrate, i-connecta lahat ng inyong ginagawang flood control. Natutulog pala, hindi pala nyo kinukonsultan, hindi pala kayo magkakakilala. Wala! Sir, wag kayo maniwala, di magkakilala yung mga yan. Nag-uusap-usap yan. Closed door pa yung mga yan. Mga bugok na yan. So talaga pong walang mangyayari sa lahat ng project. Unfortunately, Your Honor, I think this is one of the challenges that we have to face. Sir, parang awa mo na, sir. Sundin mo na yung sabi ng taong bayan, sir. Oo, sir, delikadesa naman, sir. Please lang, sir. Delikadesa lang. Ito, mapapaliwanag mo ba to, sir? Kaya mong paliwanag to, sir? Ano lulusot mo dito, sir? Hindi na naman ikaw nag-utos? Wala ka naman alam dyan? Sige nga. I'm not about to ask you about the challenges. We have the coordination actually. We have challenges. Kahit 100 river basin ang babanggitin nyo sa amin until and unless they are integrated with one another. Bakit parang wala silang alam na alam sa mga no? Ako ang isang bagay na ginagawa ko, halimbawa sa social media. Halimbawa, wag na lang sa social media. Doon na lang sa expert ako. Halimbawa, expert ako sa saan ba ako expert? Marami ako expert. Diba? Biblia. Pag tinanong ka sa Biblia, alam mo kung ano sagot. Lalo na pag basic yung tanong. Pero pag tinanong ka, tapos ang layo ng sagot, ibig sabihin dalawa lang yon. Hindi mo alam yung sagot, o pangalawa, alam mo yung sagot, hindi mo sinasagot, nagmamaang-maangang ka kasi gusto mo makalusot. Ba? Mahirap naman hindi mo alam yung sagot. Kung hindi mo alam ang sagot, ba't nandiyan ka pa? Isa na lang yung palusot. Dapat, mag-resign na po tayo. Diba? Wala ko pinapagkita pangalan ha. In general yan. Tama ako tamaan. Which is the mandate of this office. Walang mangyayari. Ang laki pala ng mandato nitong opisina ito. Oh. Ito pa po. Ito tayo. Matapos na po yan. Nakakapikon. Yung mga knack po na eh. Nakakapikon. Ito pa. I-side na natin to. Alisin mo natin to. Dali. Panoorin natin ang Pangulo. Ang mga flood control. Nandiyan ang mga flood control. Nandiyan ang flood control. Na-overwhelm lang. Many months later. Ulit. Nasaan ang mga flood? Ulit. Nasaan ang mga flood control? Nandiyan ang mga flood control. Na-overwhelm lang. Many months later. Wala kami makita. Isang araw lang. Oo. Ayan. Hoy, may tao lang saglit. Ito kasi ano to eh. Live tong ginagawa ko, alam niyo naman eh. Yeah. Okay, ganito. Tignan mo to. Ha? Ulit niya. Flood control. Nandiyan ang mga flood control. Na-overwhelm lang. Many months later. Wala kaming makita. Wala kang makita, sir. Akala ko ba na-overwhelm lang. Di ba? Kasi sir, alam mo kaya dyan sasabihan kayo ng budol? Kasi nagsaset up po kayo ng tapos bandang huli nalalaman na bubuko kayo, hindi naman pa totoo. So, budol na naman po. Ilang beses na po yan, sir. Una natatanda ako sa ICC, hindi namin papapasokin ng ICC. Pero ba't nahuli si Pangulong Duterte? Kung di ba? O ngayon, maraming beses pa, hindi ko matandaan iba. Ito pang 10 na yata ito eh. Hindi ko alam ha. Ngayon na-overwhelm daw. Pag sinabi mo na-overwhelm, lahat ng bata mo, lahat ng tauhan mo, o mas ikaw mismo,
na konsulta nyo yung lugar, naikot nyo, at talagang na-overwhelm. O sinabihan na overwhelm o sinabihan ka ng mga tauhan mo. Sir, medyo nagiba kasi nagawa naman namin yung flood control pero nagiba, sir. O, ibig sabihin, alam mo yung nangyayari, bakit nga sasabihin mo wala namang flood control pala? Ibig sabihin yung una invento niya lang, sir. Tanong ko lang. Ibig sabihin yung unang sinabi niyo ba't na-overwhelm invento niya lang pala yon. Kung hindi pa mauupong Blue Ribbon Committee si Senator Rodante Marcoleta, hindi nyo pa maano to, imbestigahan. Bago pa lang mag-eleksyon December pala, 2024, August pala, nakaraang taon, binabanggit na Senator Rodante Marcoleta to, taga-subaybay niya ako na may flood control, paulit-ulit niya, parang nga siya sirang plaka paulit-ulit na sinasabi may flood control, may korupsyon, pero hindi nyo pinakikinggan. Ilang beses na nagsabi, ilang beses na bumagyo yung taon na yon, hindi nyo pinakikinggan. Isang isang semento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, those project. From 1.2 billion, ganoon 200 pagkatapos 100 million para i-charm si Speaker Martin Romualdez. Dapat ito si Tambonjing Tambonjing! Bakit nga ba si Tambonjing hindi imbitahan hindi imbitahan sa Kamara o sa Senado? Sino ba yan? Dapat imbitahan yung yung crocodile na yan Di ba? Para ma-corner, mapahiya naman. Di ba? Imbitahan po si Tambonjing dyan, sir. Pagtatanungin yan. Ako, pagbigyan lang ako pagkakataon, tatanungin ko yan Di ba? Wala lang ako sa posisyon Di ba? Pero hintayin natin. Alam ko bakit patawag ni Senator Rodante Marcoleta yan dahil mainit-init na rin yung tao na yan, si Tambonjing na yan. Mr. Chair, alam mo, na-politika lamang ito, alam ko naman dahil sa... Our hands have been tied for quite some time, but we have sought to fight as hard as we can for the success of Philippine tourism. Promotions budgets of our ASEAN neighbors, and I cede the floor to Yusek Verna Buensuceso to present the comparative numbers. Hindi, pakisabi niyo lang kung masyad tayong malayo. Malayong malayo po, Senator. Salamat po. Kasi from 1 billion in 2018, 2019, pagkatapos pinakamataas niya 2023, 1.2 billion. Paras biglang bumagsak sa 200 million. Then 100 million in 2025. Ito po pinag-uusapan sa tourism po. Tamo hawak ni Marcoleta Tourism. Lahat hinawakan niya. Halos. Kayo ba? Nagawa niyo ba to yung mga nakaraang taon na wala pa si Rodante Marcoleta? Wala kami nakitang ganito sa inyo Puro kayo dakdak, puro kayo silip. Sinisilip niyo si mga Duterte o mga nakaupong administrasyon, sinisilip niyo. Mayroon ba kayong investigasyon? Wala. Dahil kung meron kayong investigasyon na ginawa, katulad ng ginawa ni Rodante Marcoleta ngayon, natuklasan niyo itong flood control noong pa man. Tama, mali. Noong pa man natuklasan niyo na itong flood control na to. Bakit ngayon na lumalabas lahat ng PhilHealth, itong tourism, lahat? Bakit ngayon na lumalabas to? O ngayon, dapat talaga imbitahan, ipatawag sa Senado si Tambonjing. Tuloy. Fortunately, sa NEP, nakikita namin parang itataas nila sa 450-something million. Paano kayo makakalaban nito, madam? Kasi parang sa digmaan lang ito if you are not complete with ammunition. How do you think you are able to survive the battle we call tourism? We have nothing but a plastic bullet, Senator. That's not good enough, Madam Secretary. Which is why it is also of grave concern to us that Nagtataka lang the budget ako, has been reduced. kasi 2025, wala pa ba si former Congresswoman Migs sa iyo noong 2025? Wala pa, Siya na ba noong 2025? Ngayon? Congresswoman Migs po, can I clarify po, sino po si Congresswoman Migs? Sir, the tourism Kaya po yung butihing wife ni from 1.2 billion, it's less than 10%
gamit ni Secretary para i-charm si Speaker Martin Romualdez. Para sana itong Tambonjing! hindi naman 100 million. Ang layo naman ito, it's less than 10% of your original appropriation para sa promotion. Promotion pa naman ito eh. Paano nyo naman ipopromote naman ang industry? Wala bang explanation from 1.2 billion, ganoon 200, pagkatapos 100 million? What was the explanation, madam? Kasi pwedeng i-reverse ni chairman ito eh. Pwede niyang ibalik sa 1.2 billion eh. The chair, ano? As long as... Parang lumit ang budget. Kung lumit ang budget, saan napunta yung... saan nilagay yung iba? Ang budget, 1 billion. Naging 200 million na lang. Nasaan ang ibang budget? We're able to justify. Mr. Chair and Senator Marcoleta, first of all, I think what Kawawa ang bansang Pilipinas. Kahit saan ahensya ng gobyerno, may nangungurakot. Kawawa. Kung lahat walang kurakot, asensado lahat ng bansa pwedeng itaas ang sahod. Oo. Iwan natin yan. Dito tayo kay Magalong. Baguio City Mayor Benjamin Magalong, hawak na umano ang listahan ng mga kongresistang... Maraming congressman nagagalit ngayon kay Benjamin Magalong. Bakit kayo magagalit? Imbis na tumulong tayo sa taong ito na maimbestigahan ang kapwa nating congressman, halimbawa, bakit tayo nagagalit sa kanya? Anong meron? Ha? Hindi ba kayo, ni minsan ba nagsalita kayo o narinig namin sa balita, sa aming tenga o sa Facebook na lang, sa post, na nagalit kayo o nagrant man lang kayo, na nagalit kayo dahil may flood control ninakaw? Parang wala pa ako nakikita isa sa inyo. Hindi lahat ha, yung iba kasing congressman nagalit na eh. Pero bakit yung dyan walang nagagalit? Yung iba. Kasi yung taong bayan nga nagagalit eh. Kayo pa kayang mga politikong hinalal ng taong bayan. Kaya nga kayo tumakbo kasi para ihalal dyan o para manibihan sa bayan. Pero ngayon ano nangyayari? Ba't parang hindi kayo nagagalit? Ba't parang pinipili nyo magalit sa ibang tao na namumuna? Diba? Kagaya ni Rodante, ni Magalong. Sangkot sa maanumalyang flood control projects. Git niya, kumikita ang ilan sa kanila sa mga proyektong sila rin ang nagtutulak. Handa siyang ilantad ng ebidensya sa Kongreso, pero may mabigat na kondisyon bago siya humarap. Alamin kung ano ito sa balita ni Jason Rubrico. Ilang alkalde na raw ang lumapit, nagsumbong at nagpakita ng ebidensya kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ng umano'y talamak na korupsyon sa flood control projects sa iba't ibang panig ng bansa. Sangkot umano rito ang mga kongresista na gumaganap din bilang contractors, kumukuha ng proyekto at kumikita sa kickback. Base sa hawak niyang dokumento, 3 kongresista na ang nadidiin. 2 rito ay incumbent mula sa Luzon. Itong mga mambabatas, nagpapalitan din sila ng mga best practices nila kung paano lalo sila makapandaya. So, ito ay nangyayari na, matagal na nangyayari ito. Matagal na nangyayari ito eh. Kaya nga sabi ko the best na Senador Rodante Marcoleta eh. Kasi kung the best yung mga dating nauna kay Senator Rodante Marcoleta, ba't din nila tuklasan ito? O kung natuklasan man nila ito, duwag silang banggain yung mga milyonaryo. Tama, mali. Diba? Wala silang bayag. Ibig sabihin, kaya wala silang ganong katapang kasi hindi kung kayo pala mga duwag, bakit pa kayo tumakbo sa mataas na posisyon para pagsilbihan ng taong bayan? Dahil isa sa mga requirement para magsilbi ka sa taong bayan, hindi lang talino o kaalaman mo, experience mo ang kailangan. Maging ang tapang nyo ang kailangan namin. Bakit? Paano nyo kami paglalaban? Sige, sa anong paraan nyo kami paglalaban? Sa pangungurakot? Siyempre, paglaban nyo kami dun sa katapangan nyo na nangaapi sa amin. Sino ba yung nangaapi sa amin? Ha? Yung mga nangaapi sa amin, mga taong bayan, sino nangaapi sa amin? Sa tingin nyo, sino? Bibigyan ko kayo ng tips. Sino yung mga nangaapi sa amin? Yung mga kapwa politiko nyong kurakot. Na dapat siyang kayo din, mga politiko, katulad ni Magalong na politician, na nakikisangkot sa investigasyon.
na dapat wag kagalitan. Dapat niya paboran natin si Magalong. Pero anong ginagawa natin? Sinisisi para bang tila sinisisi natin para bang ayabang mo, Magalong, ang damo. Dapat hindi ganoon. Kung ikaw malinis sa buong katawan mo, pagkatao at isipan mo, hindi mo to kagagalitan. At lalong tumindi itong panasong for the past 3 years. Kaya kailangan na natin tuldukan talaga at mabuti na lang at lumalabas na itong mga kalokohan nila. Pero naniniwala si Magalong na hindi lang 3, kundi marami pang kongresista ang may ganitong ginagawa. The way I see it, and from the information that I'm getting from the other mayors, it's all over the country. Hindi to focus lang sa isang lugar, sa isang island, major island natin. It's pervasive. It's all over the country. Ganyan katindi itong nangyaring corruption dito. Kaya siguro hindi na nakati si Presidente. Kaya sumigaw na siya nung mahiya kayo. Pero unfortunately, marami pa rin. Hindi dapat, sir, mali yung sabi mo, mahiya kayo. Dapat makulong kayo. Manhid. Galos. Iginit ni Magalong na naghihintay na lamang siya kung sino ang mag-initiate ng investigasyon patungkol sa mga anomalyang flood control projects na sangkot ang ilang taga-House of Representatives. Sa kabila ng bigat ng paratang, nagulat si Magalong na ang mismong Kamara ang maglunsad ng investigasyon. Tama yan, sir. Kayo po mag-imbestiga sa mga to. Oo, ang titigas ng mga mukha ng mga yan eh. Parang tila yata walang kasalanan pa silang gusto nilang patulogin, wala silang kasalanan eh. Nagulat ako, nag-imbestiga yung mismong House of Representatives. Nag-imbestiga yung mismong House of Representatives. Ano ba naman yan? Yung dati, hindi to lumalabas yung issue ng flood control. Nasaan kayo? Na kay Sara Duterte? Nasa mga Duterte? Nasa mga vloggers pinapatawag nyo? Wala kayong pakialam. Bakit? Tanong, etong flood control ba? Yung mag-iimbestiga kayo? Kasalukuyan nag-iimbestiga kayo sa mga Duterte? Wala ba itong mga flood control? Wala ba mga flood? Ha? Meron na, di ba? Matagal na nag-exist na. Pati yung imbestigahan yun. Hinihintay nyo pa si Senator Rodante Marcoleta. Ha? Tapos ngayon, dumating yung Senator Rodante Marcoleta at yung flood control issue, nag-iimbestiga na kayo ngayon. Sino mga para lumalabas? Kayo pa mabuti. Di ba? Uunahan nyo pa si Senator Rodante Marcoleta credit. Kasi kaganto yan eh. Oy, hindi lang si Rodante mag-imbestiga, kami rin. Aba, kayo nga nasasakdal dyan eh. Hindi naman lahat sa inyo dyan ha. Yung titulong congressman. Di ba? Sino iniimbestiga ng mga congressman na to? Nakapagtataka to sa mga to eh, no? Kikilos na kung may kumilos na. Walang pinagkaiba yan eh. Saka lang kayo magwawalis, sabi ng nanay ko dati. Saka lang kayo magwawalis kung kaya nagwalis na ako. Yung wala ako, hindi kayo nagwalis. Di ba? Parang mong sinabi na yung nagulat ako, nag-imbestiga yung mismong House of Representatives. Parang mong sinabi na yung kriminal, o imbestiga mo na lang yung sarili mo, alamin mo pang mga krimen na ginawa mo. Imbestiga mo yung sarili mo, alam mo yung mga krimen. talaga si Sir Magalong talaga, Mayor Magalong, ang lupit-lupit mo. Gayunpaman, handaan niya siyang humarap sa congressional hearing sakaling maimbitahan. I'm just waiting. Hanggang ngayon, pag nga ako, very enthusiastic na ako pumarap sa kanila. And naghihintay pa rin ako nung kanilang summon. Wala naman ako natatanggap. Hindi na rin naman sila nagsasalita kung ipapatawag nila ako. So, ayaw nila ipatawag yung may alam, sir. Tandaan mo yan. Yung may hawak na ebidensya. Ako, naghihintay. Pero ang alkalde may mahigpit na kondisyon para dumalo sa congressional hearing. Gusto ko lang iparating din. Kung sakaling tawagin nila ako dyan sa Kongreso, huwag nila akong tratuhin na ako yung akusado. Kasi parang tinatrato akusado si Magalong eh. Di ba? Ang lulupit ng mga to eh. Binagbibintangan yung resource person. Tratuhin nila ako na ako yung resource person. Yes. Huwag nila ako intimidate dyan kasi guys na rin naman ako marap dyan sa Kongreso. Sa kalalaban to, retired general to eh. Tapang na ito, mga bugok. Kayo ba, ano bang kayo? Sikat lang kayo nanalo dyan sa distrito nyo. Maraming salamat. Ito ay haka-haka lang po. Opinyon ko lang to. Huwag nyo paniwalaan, pero dapat pakinggan. Maraming salamat po sa inyong lahat.